Purihin natin ang Panginoon. Yung pinakamalakas na papuri para sa Panginoon. Amen? Amen. Okay. Inaanyahan ko po sa inyo yung may Bible o kung wala naman, ilagay ang kamay sa ating puso. No? Ang ating po pagsasaluhan ay hahanguin natin sa Lucas 2:22 hanggang 40. Handa na po ang lahat. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, sila'y pumunta sa Jerusalem. Dala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon. Sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon. Mag-asawang bato-bato, o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos. Ang lalaking ito ay naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo at nagpapahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong ibang alipin ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Namangha ang ama't ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan nila si Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga at sa ikapapahamak at ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit ahamakin ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo'y para ring tinarakan ng isang balaraw." Naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalay Ana, anak ni Panuel at mula sa lipi ni Aser. Siya'y napakatanda na. 7 taon lamang sila nagsama ng kanyang asawa nang siya'y mabalo. At ngayon, 84 na taon na siya. Lagi siyang nasa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-ayuno at pananalangin. Lumapit siya ng oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat na naghihintay ng pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang may sagawa nila ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazaret, Galilea. Ang batay lumaking malakas, marunong, kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Purihin natin ang Panginoon. Ngayon po ay napakahalagang taon, no? It's a year of jubilee. No? It's a time for a great year for us. Joy, a time of peace, a time when hearts are set free, a time to heal the wounds of division. It's a time of grace. It's a time of grace, a time of hope.
those hearts that often wander, a time to bring them back to God's embrace. Taas natin yung mga kamay, mga kapatid. Time to give praise to the Father, Son, and Spirit, and with Mary, our Mother, we sing this song. Open your hearts to the Lord and begin to see the mystery that we are all together as one family. No more wars, no more chains, no more selfishness and closed doors, for we are in the fullness of God's time. It's the time of the great jubilee. Open your hearts to the Lord and begin to see the mystery that we are all together as one family. No more wars, no more chains, no more selfishness and closed doors, for we are in the fullness of God's time. It's the time of the great jubilee. 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 Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yes, indeed. We are one family. And this year is the fullness of God's grace. Amen? I-claim po natin yan. And because we are family, the Lord is in the midst of us. Amen? Naniniwala po kayo? And today, tatlo pong event o tatlong celebration ang sincelebrate natin, no? Una, yung binasa natin, so yung presentation of Jesus or Candelaria. Amen. 1, 2, 3 daw po. Okay, daling ko na lang to. Okay. Tatlong bagay ang sineselebrate natin. No, una, yung presentation of Jesus o yung Candelaria. So ano ba yung kahalagahan ng Candelaria? Ang Candelaria or the candle mass is the manifestation that Jesus is the light. Amen? Ang second, we celebrate the year of Jubilee. Year of Jubilee. So alam na natin yon. Last week, si Brother Ron may discuss about Jubilee. And the third one is yung ating anniversary. Excited na ba kayo sa anniversary? Sinong hindi excited? Anyway, dapat maging excited tayo. Pag sinabing anniversary, ano po ang sineselebrate natin? Or ano yung ipinagpapasalamat natin? Is it the number? Pang 15th na, di ba? Or is it the past? Yung mga nangyari nung mga tagumpay natin sa buhay? Or is it the future? Last time, nabanggitin ni Brother Ron, no? Sabi niya, yung pag naghati ang taon, January, it's derived from the pagan god na may two heads. Sino yun? Hindi, Janus. Jarvarius is a saint, a bishop. Janus yon. Si Janus may dalawang muka. So, ano bang sineselebrate natin? Yung nakaraan? So, actually, pinagpapasalamat talaga natin ang nakaraan dahil sa mga nangyari sa ating buhay. But then dapat, we often forget
that dapat ipagpasalamat natin yung hinaharap. Bakit? Kasi yung hinaharap natin, this is the grace of hope. Binibigyan tayo ng Diyos ng hope, ng pag-asa. Upang ano? Upang gawin yung mga bagay na hindi pa natin nagagawa sa nakaraan. Diba? Sa New Year's nga, tinatawag na yung resolution. Pero sa atin, mayroong pinagagawa ang Diyos. So na dapat gawin natin, binibigyan tayo ng isa pang pagkakataon ng Diyos. So hanggat may anniversary, may pag-asa. Amen? Actually, merong 3 stage of life. No? Una, yung birth. Pag pinanganak tayo, wala tayong kapangyarihan, wala tayong lakas. Hindi tayo pwedeng mamili ng ating nanay at tatay. Amen? Hindi tayo pwedeng mamili ng ating buhay. No? Ako nga natin, nung bata ko, tinatanong ko sa sarili ko, bakit kami mahirap? Wala naman sumagot kung bakit kami mahirap. And then naalala ko nung nasa Hong Kong ako, and then andun ako nagtatrabaho, natanong ko rin sa sarili ko bakit ako Pilipino? Bakit hindi ako Briton? Sana Briton na lang ako para lahat ng opportunity na sa akin. Pero hindi No choice ako Di ba? Ito yung binigay sa akin ng Panginoon. The second one is death. Walang nakakaalam kung kailan tayo mamamatay. Amen? Ang sabi sa Psalm 90:10, life on earth is 70, 80 for those who are strong. And therefore, kung 40 ka na ngayon, nasa half-life ka na. Amen? So ano pong ibig kong sabihin? No? Na dapat, kung alam mo kung numbers ka, nagiging wise ka. Alam mo kung ano yung ginagawa mo ngayon. Ano na ba ang ginagawa natin? Chismis? Or pwede natin sabihin, ang ginagawa natin ay ML. No? Pero sabi sa geometry, the shortest between 2 points is a line. No? So the distance between death and birth is the line called life. Isabihin, meron tayong buhay. Yun yung 80. No? Which is, meron tayong kapangyarihan. Doon tayo binigyan ng kapangyarihan ng Panginoon. Kasi, pwede tayong mamili ng buhay. Life and death, nasa kamay natin. Di ba? Good or bad, nasa decision natin. Tayo ang mamimili kung anong klase ng buhay meron tayo. Actually, meron nga, ewan ko kung chismis ito, meron akong nabasa. 2019, before pandemic, merong isang businessman, hindi ko alam kung anong klaseng business niya, pero from India. Dahil noon is may economic problem, so siguro nakaranas ng mga problema, mga pagsubok, mga pagdugi ng negosyo, idinimanda niya ang kanyang nanay at tatay. Alam niyo kung anong kaso? Ang sabi doon born without consent. Hindi daw nagpaalam ang kanyang nanay at tatay kung bakit siya pinanganak. Hindi ko alam kung totoo yun. Siguro, di ba? Ang sabi niya kasi, kung hindi siya pinanganak, malamang hindi siya naghahanap ng trabaho. Kung hindi siya pinanganak, hindi niya nararanasan yung mga challenges sa buhay. Kung hindi siya pinanganak, malamang, ewan ko, kung anong meron siya. But, ang nakakatawang kwento ay tinanggap ng korte yung kaso. The only question is, paano? Paano magpapaalam ang baby sa kanyang nanay? Nay, hello, huwag mo akong panganak. Pwede ba yon? No. Napakahalaga nun kasi minsan sa buhay, tayo ay merong sinisisi sa bawat kabiguan. Sa bawat challenges ng buhay, kapag hindi ka nagtatagumpay, minsan may sinisisi tayo. Mahirap kasi kami. Nanay ko, hindi ako pinag-aral. Marami, di ba? Marami tayong mga pagsisisi na ginagawa. Sabi nga na isang writer, sabi niya, the purpose of life is to be defeated
by the greater and greater things. The purpose of life is to be defeated by the greater and greater things. Ibig sabihin, ang gusto lang niya sabihin, marami tayong challenges sa buhay. Pero hindi ibig sabihin na kapag na-defeat ka, failure ka. Di ba? Kadalasan, nadidefeat tayo dahil tinatalo tayo ng mga sitwasyon. Pero it doesn't mean that we are failure. Pwede kang tumayo, pwede kang tumindig, pwede mo ipaglaban kung ano yung pangarap mo. Pwede mong gawin kung anong gusto mo dahil may kapangyarihan kang umili ng iyong kinabukasan. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. And so, kaya nga, since meron tayong karapatang pumili, binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan, ano ang ini-expect ng Panginoon sa atin every anniversary? Di ba? Kanina nabanggit ni Brother Ryan yung keyword. Sabi niya, lumago ang kanyang business. So, ini-expect ng Diyos na tayo ay lumago. So, bakit kailangan nating lumago? Sabi doon sa, kung matatandaan niyo yung kwento, no? Doon sa puno ng igos, ang sabi doon sabi ng may-ari, 3 years na siyang hindi namumunga, putulin na natin. Ang sabi ng Panginoon, wag muna, bigyan natin ng isa pang taon. Therefore, that is the essence of anniversary. Binibigyan tayo ng Panginoon ng another year para mag-grow. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi po ng John 15:16, I did choose you because I choose you and I appointed you to go and bear fruit. So, ibig sabihin, lahat tayo dito tinawag ng Diyos upang mamunga. No? Kailangan nating mamunga. So, ano ba yung bunga natin? Ano ba yung inaasahan ng Diyos? Ang Diyos ay Espiritu. And we have to worship God in spirit and in truth. And therefore, ang inaasahan ng Diyos ay spiritual growth. So, ano ba yun? Yung love, joy, peace, patience, kindness, faith, gentleness, and self-control. So, lahat ng yun, inaasahan ng Diyos sa atin. So, yun ang dapat nakikita sa atin. Yung mga bagay na gift of the Holy Spirit, pwede nating i-fake eh. Mga tao pwedeng i-fake ang gift of the Holy Spirit. But the truth, hindi natin pwedeng i-fake yun. It is the manifestation of Jesus in us. Kasi yun mismo si Jesus. Yun yung kanyang karakteristik. At to be like Jesus is to possess all those characteristics. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Second is yung celebrate natin is Year of Jubilee. Medyo mainit, no? In the Year of Jubilee, nabanggit na nga no? Bigyan ko na lang kayo, ano ba yung pribilehiyo o matatanggap natin sa Year of Jubilee? No? May isang kwento. No? Isang kwento. Gusto niyo ba ng kwento? Okay. Baka boring eh. Isang kwento. May isang simbahan sa Italy. In 1770, actually naikwento ko na yata ito noon, hindi ko lang matandaan. In 1770, merong simbahan sa Italy na magdaraos ng misa. So, dumarating ang mga tao, no? Sa Italy, napaka-solemn ang Mass. Walang nagsasalita, lahat. Parang mga Indiano, ganun. Hindi katulad ng Pilipino, dakdak ng ganyan. Habang naghihintay. Doon, habang naghihintay ng pare, talaga solemn. Walang nagsasalita. And then, yung likod ng altar, may sacristy. Doon merong nagbibihis ng mga altar server. So, merong mga altar server, no? May dalawang altar server na nagtatalo kung sino ang hawak ng candlestick at sino yung pipwesto sa kanan at kaliwa sa prosesyon, no? So, ang pangalan nila ay si Annibale de la Genga
at si Francesco Castiglioni. So, nag-aaway sila. No? Nagsisigawan na sila, so na-distract yung mga tao doon. And then, dumating ang pari, pinuntahan sila sa likod. Putok na ang ulo ni De La Genga, ni Anibali. So, yung pala, pinukpok ni Francesco. So, dahil sa upset ng pari, napahiya siya sa mga parishioner, binitbit niya yung dalawang altar server at pinalabas. So, parang kahihiyan yun para sa kanya. At, siyempre, yung mga tao doon, tinandaan yung dalawang mukha ng altar server na to. Na siyempre, nakakaya dahil sa atin, ang altar, napaka-sacred nun. Para mag-away kayo doon at magsigawan at magpukpukan. Pero dugo talaga yung ulo. No? Now, fast forward, in 1825, Year of Jubilee, may isang millions of people ang nasa Vatican, nasa St. Peter Basilica. And ang gaganap ng misa, ang magse-celebrate, ay si Pope Leo VII, who happens to be, sino? Si De La Genga. Siya yung naging Santo Papa. At ang katulong niya sa pagpupukpok yung bubukas ng pinto ay si Cardinal Castiglioni. So doon, pag magbubukas kasi ng pinto, pupukpukin ng martilyo yung door. No? And then, nasa door na sila, sabi, akin na yung martilyo. Pupukpukin natin. Biniro ni Castiglioni, tulad ba ng pagpukpuk ko sa iyo noon? Hindi natin alam kung saan tayo dadalhin ng Panginoon. Di po ba? And fast forward, ilang years ang nakalipas, si Castiglioni ay naging Pope Pius VIII. Diba? Both of them nagbigay ng kahihiyan sa ating relihiyon. Nagbigay ng kahihiyan doon sa mga tao. But then, yung dalawang yun, naging Santo Papa. So ano po ang punto natin? No, tayong lahat, hindi natin alam kung saan tayo dadalhin ng Panginoon. Hindi natin alam, makasalanan man tayo, marami man tayong pagkakamali sa buhay, minsan hindi tayo seryoso sa ginagawa natin, pero ang Diyos may plano sa atin. Amen? Patuloy lang tayong magpagamit sa Panginoon. Amen? Purihin ang Diyos. Dahil ang Jubilee is the proclamation of liberty. Lahat tayo ay pinapakawalan ng Panginoon sa lahat ng ating mga nangyayari sa ating buhay. Nagkasala ka man, nagkamali ka man, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon upang magbagong buhay. Ang bagong simula. Amen? And number 3, ito na yung yung ngayon, yung piece of presentation. Yung piece of presentation, di ba, laging nakatapat yon sa kandilarya. Ibig sabihin nga, tulad na sinabi ko kanina, ang kandilarya ay nagpapatunay na si Jesus ang ating ilaw. Kaya nga ang title natin ngayon is Represent Jesus and Be Light. Be the Light. No? So, pag sinabi kasing representation, 40 days after Christmas. So, merong istorya doon at mamaya kikwento ko. No? So, ang tanong ngayon, paano natin i-represent si Jesus sa ibang tao? Paano natin i-represent ang Panginoon una sa ating pamilya, sa ating kaibigan, sa ating kapwa? Dito. Paano nyo nire-represent ang Diyos? Natatandaan ko po, no, sa ako, no, tayo, yung iba dito may mga anak, may iba't iba tayong parenting style. No. Ako madalas, kami ng asawa ko, no, ang mga anak ko, ang natatandaan kong 3 bagay na mahalagang tinuro ko sa kanila ay, yung una, to say I love you, huwag kang magtipid, to say sorry, yon, mahalaga yon. At pangatlo,
igalang mo ang nanay mo. Tatlong bagay lang ang lagi kong binabanggit sa kanila. And usually, pag nagkakamali sila at hindi timing, inaano ko yun, tinitreat ko sila. Isa-isa. Nagdi-date kami. Hindi ko sila pinapagalitan sa harapan ng kanilang mga kapatid. Nagdi-date kami sa Jollibee, gano'n. At nung ko tinatanong, anong problema mo? Anong ganyan? So, gano'n ang style namin mag-asawa. No? So, ang tanong ko ay, bakit mahalaga yung sinabi ko na igalang mo ang iyong ina? Di ba dapat igalang ama at ina? Pero mas binibigyan ko ng diin ang igalang mo ang iyong ina. According to Sirach 3:3-4, no? Ang sabi doon, whoever honor his father atones sin. Whoever honor his mother store up riches. So ibig sabihin, no? Kapag ginalang mo ang tatay mo, para ka nang nagbabayad ng kasalanan. Pero kapag ginagalang mo ang iyong nanay, nag-iipon ka ng kayamanan. Nag-iipon ka ng kayamanan. Amen? And usually, ang bata, hindi naman nagkakamali yan ng malaki. Hindi naman nagkakasala yan. Pero kasi ako, ang perception ko lagi, gusto ko ma-improve ang buhay ng mga anak ko. Gusto ko yumaman sila or maging magaan ang buhay nila. Kaya lagi kong iginigit sa kanila, igalang nyo ang iyong ina. Napakahalaga yon. Amen? Palakpakan po natin, Panginoon. Paano, ang tanong ulit, paano natin i-represent ang Jesus para sa ating kapwa? Balikan natin. Ang number 1 is, hanguin natin sa sinabi sa ating binasa. Ang sabi doon, bawat panganay na lalaki ay itatalaga sa Panginoon. So, itatalaga. Consecration. No? Consecration is, in the Latin, consecratio, or to make sacred. No? In Exodus, ang sabi doon, consecrate to me all the firstborn. So, paano ba ang consecration nila? Sa Old Testament kasi, kapag nanganak ang isang babae, no, kapag ang anak niya ay lalaki, merong yung lalaki na baby, may 7 days na purification. Dahil sa kanila, madumi yun. Madumi. Kaya tinutuli sila on the 8 days. Pero yung nanay, madumi yun from the beginning. So, plus 33. So, ibig sabihin, 40 years siyang nagpo-purify. After that, tsaka lang siya allowed na pumasok sa templo. So, kaya in 40 days, tsaka pa lang pwedeng i-present ang baby doon sa templo, sa Panginoon. So, yun ang mahalaga doon. No? And, kung mapapansin natin, ang sacrifice na ginawa doon is bato-bato at yung ibon. So, napakahalaga noon kasi it signifies the simplicity of our Lord. No? Simple dahil hindi sila mayaman. Napakasimple ng kanilang buhay, payak. No? In the New Testament, madalas naririnig natin is the consecration of the Holy Eucharist. So alam natin yon na tayo ay tuwing nagmimisa, nakikita natin yung consecration, yung transubstantiation. And it turns the bread and wine to the holy blood of Jesus. So paano po ba yon? Bakit napakahalaga ng bagay na yon? Actually, nung nagkatawan tao ang Panginoon, the original purpose is para lang maligtas ang mga Israel. And because yung sacrifice ay sobrang laki, no? It cannot contain the word. Ibig sabihin, lahat tayo kasama sa kaligtasan. Dahil doon, ang mga kasalanan nakalipas, kasalanan ngayon, at kasalanan sa hinaharap, lahat yun kayang patawarin ng Panginoon. Amen? Purihin natin ang Panginoon. And also,
the consecration is the call to holiness. Lahat tayo ay tinatawag na banal. At dapat tayong magpakabanal dahil ang Diyos ay banal. Amen? Amen. In the book of Leviticus, kung titignan natin ang kabuuan ng libro, isa lang po ang pinaka-main keyword ng aklat. Ang sabi doon is, God is holy. Ayun. God is holy. Dahil banal ang Diyos, gumawa ang Diyos ng pamamaraan ng mga ritual na kung saan kailangan ng paglilinis. Kaya nga, maging ang karumihan ng tao, maging ang kasalanan ng tao, kailangan linisin, kailangan magsakripisyo upang ang tao maging karapat-dapat sa kabanalan ng Diyos. Amen? Amen po? And meron, kaya din doon, nag-declare siya ng pari. Na yung pari na yon dapat i-represent niya kung ano yung kasalanan ng mga kanyang bayan, sa tao, ng mga tao sa Diyos, at kung ano ang gustong mangyari ng Diyos para sa tao. So, kailangan, meron silang ritual na pag magpipresent sila o magsasakripisyo sila, magsusunog sila ng mga hayop. Amen? And then, meron din, kung makikita sa Leviticus, meron doon Day of Atonement. Sa Day of Atonement, and in every 10th month, no, nagkakaroon ng paglilinis. No? Nagdadala sila ng 2 kambing. Yung isang kambing, sinusunog yon, at yung isang kambing, pinapakawalan sa desert. That is the scapegoat. No? So, yun yung tinutuon nila yung kanilang kamay doon sa ulo ng kambing upang ang kasalanan ng tao mapunta sa kambing. So kaya nga minsan mahirap yung kung sino-sino magpapapatong kayo ng kamay kasi hindi natin alam kung anong espiritu ang meron doon sa taong yon. Totoo po yun. Kasi in ritual sa Old Testament, kapag ang isang tao ay nagkasala, papatungan siya ng kamay na siya ay hinuhusgahan. Kapag nahuli ka nangangalunya, papatungan ka ng kamay. Ibig sabihin, ang lahat ng taong ito ay umaayon na ikay babatuhin hanggang sa mamatay. So, ganun po ang pagpapatong ng kamay. So, kaya minsan, kapag hindi ko kilala ang tao, hindi po ako nagpapapatong ng kamay. So, yun po ang ating paniniwala sa ating tradisyon, no? And also, merong sabbatical year, no? Every 7th year, wala tayong sa kanila, walang ginagawa. Hindi sila pumapasok. And kaya nagkaroon ng Jubilee is the 7th cycle of sabbatical year. Ibig sabihin, on the Jubilee, in the 50 years, dapat sila ay walang gagawin. Ang lahat ng kanilang kasalanan ay patatawarin. Kapag ikaw ay may binentang lupa, pwede mong tubusin. Or kung hindi mo matubos, during the 50 year, ibibigay ulit sa'yo yung lupa. So, ibig sabihin, ang purpose ng Jubilee ay upang balansehin ang bayan ng Israel. Pag balanse na ang bayan ng Israel, ang lahat nakakausad. So, ibig sabihin, ito yung time para umusad. Amen? So, kaya po, ang ibig sabihin, pag Jubilee, no, binibigyan tayo ng panahon o pagkakataon ng Panginoon upang umusad sa buhay at upang makausad tayo, makakatulong tayo or makakapag-share tayo o may madadala natin ang Panginoon sa ating kapwa. No? Kailangan nating dalhin ang Panginoon sa ating kapwa. Kailangan nating ipaalam na siya yung pag-ibig. Amen? Let us tell the world of His love. Tumayo po tayong lahat. Forget so little. God so loved the world, He gave us His only Son. Jesus
Amen. Puri ng Diyos. Si brother, may ano pa eh, may sign pa eh. Magsipo tayo ulit. No? Pwede na ulit matulog. Okay, indeed, kailangan nating i-share ang Panginoon. I-share natin ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga buhay. Ipakita natin sa ibang tao, sa ating kapwa, na bilang isang pamilya, tayo'y nagmamahalan, and indeed, the Lord God is with us. Amen? Palakpakan pa. The second one is, paano natin dadalhin ang Panginoon? Ang sabi doon, kinarga ni Simeon ang sanggol pagkatapos nagpuri sa Diyos. No? Ang sabi ng Santo Papa, hinahayaan ng Diyos na kargahin natin ang kanyang anak. Okay? Embrace. Hinahayaan upang ang ating pananampalataya ay lumago. Ang sabi ng Santo Papa yon, no? So, kung babasahin natin ang John 1, no? In the beginning was Word, and the Word was God, and the Word was with God. And in chapter 14, ang sabi ng, and the Word was made flesh and dwelt among us. Nakipamayan ang salita. Ang Diyos ay nagkatawan tao, sumama sa tao upang akapin tayong sa ating karumihan, akapin tayo sa ating kahinaan, akapin tayo sa ating kakulangan. Ano man ang ating kalagayan, lahat ng yan nararamdaman ng Diyos dahil inaakap tayo ng Diyos. No? God is constantly embracing us. And indeed, kailangan din nating yakapin ang Panginoon. No? Kaya nung nagkatawan tao siya, hindi lang siya nagkatawan tao dahil gusto niya tayong iligtas. No? Somehow, gusto niyang baguhin yung perspective ng tao. Kasi ang bawat tao ay may kanya-kanyang perception. May kanya-kanya tayong pinaniniwalaan. Kami nga ng anak ko, madalas kami nagdidebate. Kasi marami siyang idea na galing sa TikTok, nanggaling sa online, sa social media. Lahat ng anak ko, nakikipagdebate ako sa kanila. No? Kasi minsan, yun ang pananaw nila. Hindi ko masisisi yun dahil influensya yun ng mundo. But then, ang pagkakatawan tao ng Diyos ay binabago yung ating perspective. Ibig sabihin ng pagbabago ng perspective, binabalidate natin yung perception natin. Na kung saan ang paniniwala natin, yung pananaw natin, ay based doon sa ating karanasan. Ibig sabihin, nararanasan natin ang Diyos sa ating buhay. And because of that experiences, sabi mo na meron kang encounter kay Lord. Totoo ang Diyos, nararamdaman ko siya. Naghihimala siya sa buhay ko. Di ba? Doon natin hinuhugot kung ano yung ating nagiging attitude sa buhay. Na based sa ating karanasan, meron tayong nasasabi na mabuti ang Diyos. God is good. Amen? God is good. Amen? Dahil sa karanasan na yan, nagkakaroon tayo ng faith. Amen? At kapag tayo naglalakad, with God, walang bagay sa mundo na hindi natin makakamit sa buhay. Because God owns everything. Amen? Purihin natin ang Panginoon. And number 3, nagsalita rin
siya tungkol sa sanggol sa lahat ng naghihintay ng pagpapalaya sa Jerusalem. So, pagpapalaya, redemption. Ang redemption, ang pagtubos. No? Tinutubos ang ating mga kasalanan. Na kung saan, during the atonement of sin, nagkakaroon ng transformation, ng renewal ang ating buhay. Binibigyan tayo ng bagong pag-asa ng Panginoon. Kaya nga, during Jubilee, yung mga may utang, di ba? Sa kanila, pinapalaya nila. Oh. So, hopefully, in God's will, tayo din ay makalaya sa ating mga utang. Amen? Amen. Doon sa kanila, kapag ikaw ay slave, kasi halimbawa sa kanila, di ba, meron kang, hindi ka nakabayad ng utang, pwede mo ibigay ang serbisyo mo bilang alipin. No? So, mag-serve ka. Ang sabi ng Diyos, kapag Israel yan, taga-Israel yan, huwag mo ituring na alipin, ituring mo lang empleyado. Pero pag tagalabas ng Ehipto, ituring mo siyang alipin. But then, kahit na siya'y alipin, during the year of Jubilee, kailangan mo siyang palayain. Kailangan siya makalaya. Yung mga lupa na yan, nawala sa'yo, nawalan ka ng bahay, nawalan ka ng trabaho, lahat yan ibabalik ng Diyos. Siksik, liglig, at umaapaw. Amen? Ito natin, Panginoon. Kaya binibigyan tayo ng pag-asa. In the book of Ezekiel, no, meron dalawang bagay lang na nakapokus doon yung aklat. No? Kasi it's all about vision. Una is yung judgment. Nakita ng Diyos na ang tao talagang marumi, masama. Patuloy tayong gumagawa ng masama. Minsan, pansinin nyo, kung tayo'y lumalago. Minsan, alam mo namang mali, gagawin mo pa. Di ba? Minsan, alam mong hindi tama, pero dahil ang lahat ng tao ay umaagree, gagawin mo na rin. Dahil yun yung, di ba? Yun ang kultura eh. No? Ibig sabihin, ang Diyos hindi nalulugod sa mga ganong ginagawa ng tao. Pero, makikita mo rin sa aklat yung pag-asa na binibigyan tayo ng pag-asa ng Diyos. Kaya nga ang tema ng ating parokya, ng ating liturhiya is Pilgrims of Hope. Tayo ay naglalakbay, sama-sama bilang pamilya na may pag-asa. No? Kaya nga kung mapapansin nyo, pinakasikat doon sa Ezekiel is thy dry bone becoming as flesh. Kahit patay na ang iyong pananampalataya, kahit wala ka ng kapag-asa sa buhay, minsan hindi mo na makita kung ano yung di ba, sabi parang dead end na tong karir ko. Di ba? Dead end na tong buhay ko. Parang ano ba to? Yung problema ko lahat dumarating. May pag-asa pa ba? But then sabi ng Diyos, binibigyan kita ng bagong pag-asa. Manalig ka lang sa akin. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Malapit na. And the number 4 is, ang sabi doon, sabi ni Ana, no? Nang may sagawa na nila ang lahat ng ayon sa itinakda ng kutusan ng Panginoon. So, ibig sabihin, obedience. No? Obedience is derived from the Latin word obodire. Obodire. Odire from the word audio. Ibig sabihin, listen. No, ibig sabihin, related ang pagsunod doon sa pakikinig. Kaya nga pag nakikinig tayo ng salita ng Diyos, nasa atin kung tayo ay susunod. No? At sabi doon, di ba, faith comes from hearing the word of God. Kaya ibig sabihin, kapag tayo'y nakikinig, pero hindi naman natin sinusunod ang salita ng Diyos, para lang tayong batingaw. Lusot lang dito, lusot lang dito. So napakahalaga ng pakikinig ng salita ng Diyos. Dito tayo natututo, dito tayo binibigyan ng lakas ng Panginoon upang sa gayon, pagharap natin sa buhay,
nakakapamili tayo. Ito ba ang tama? Ito ba ang kalooban ng Diyos? Nagkakaroon tayo ng wisdom. Wisdom, ginagawa natin kung ano yung tama, yung mali, hindi natin ginagawa. No? Nagkakaroon tayo ng discernment. Kung sabi nga ni Father, no, pag dalawang bagay parehong tama, alin dito ang kaloob ng Diyos? So ginagawa natin yun dahil nagagawa natin kung ano yung kalooban ng Diyos dahil nakikinig tayo sa kalooban ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Panginoon. So bilang pagkatapos, magtatapos na tayo. Meron po ako isang kwento. No? Isang kwento. Okay. May isang pari na pumunta sa sa ospital. Siguro, iba alam niyo na yung kwento. No? Nung dinalaw niya ang isang parishioner. And then, nung pauwi na siya, may isang madre na pumigil sa kanya. Sabi niya, Padre, Father, daan ka muna sa isang pasyenteng ito sa kwartong yan. Kasi siya'y malapit nang mamatay. Ang sabi doon ang sabi pa kaya lang, ilang mga pari na pinapupunta ko dyan, pinapalayas. So, walang pari na nagtatagal dyan. So, Padre, baka pwedeng puntahan nyo. So, yung pari, siyempre, pinuntahan niya. Pagpasok niya doon, ang sabi nung uy, pare, hindi kita kailangan. Kung nag-expect ka na magkukumpisal ako, nagkakamali ka. Lumayas ka, Father. So, lumayas yung pare. No? Pagdating niya sa labas, hinarang siya ng madre. Father, anong nangyari? Sabi nga nun, pinapalayas ako. Hindi kanya kailangan ng presensya ko. Kaya, Father, baka pwedeng bumalik ka sa loob. So, sumunod yung pare, bumalik siya. Pagdating doon, Father, nandito ka naman. Lumayas kayo. Yan. Sabi niya, baka pwedeng umupo lang ako sa tabi ng bed mo. And then umupo ang pare. Sige po, kung yan ang gusto nyo. Habang nakahiga yung pasyente at naghihingalo na rin, no, pinaupo niya sa gilid yung pare. Itong pare, ang sabi niya, pwede ba akong mag-pray ng divine mercy, yung chaplet. So, sabi niya, bahala kayo, Father. No. So, itong pare, nag-divine mercy. For the sake of the passion, have mercy on us. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us. Paulit-ulit. Natuliling yung tenga ng pasyente. No. Sabi niya, itigil mo yan, Father. Sabi niya, there's no mercy for me. Sabi nga nun. Di na-struck yung pare. Sabi niya, bakit walang mercy sa'yo? Bakit walang habag para sa'yo? Sabi niya, basta Father, ayoko na ikwento. So, nag-insist yung pare. Sabi niya, sige na, kwento mo kung ano yung nangyari sa'yo. Sabi niya, sige na. Nagkwento siya. Sabi niya, 25 years ago, ako po'y nagtatrabaho bilang isang tagababa ng barricade sa tren, sa riles ng tren. And that night, sabi niya, ako po'y lasing na lasing. Lasing na lasing ako at hindi ko na ibaba yung barricade. May dumaan na truck, yung pick-up truck, na merong laman na mag-asawa at 3 maliliit na anak. No, 3. And then pagdaan, since hindi niya na ibaba, binangga sila ng tren. And instantly, namatay yung 5 katao. Nanay, tatay, at 3 So sabi niya, hanggang ngayon yung guilt ko nandito pa rin, Father. Wala nang habag. There's no mercy for me. Tapos sabi ng pare, saan ba nangyari yung bagay na yan? Sabi niya, sa Polish, sa town ng Polish. Sabi ng, alam mo ba, nung 25 years ago, ang nanay tatay ko at 3 kong kapatid ay umalis nung gabing yon. Sabi niya, at meron lang akong gagawin kaya hindi ako nakasama.
That night, binangga sila ng tren at namatay. At alam ko, kasalanan yun nung hindi nakapagbaba ng barikada. So, sabi, kung iniisip mo na hindi ka patatawarin ng Diyos, pamilya ko yon, sabi niya, pinatawad ka na ng Diyos at pinapatawad na rin kita. Amen? Napakagandang kwento, di ba? Ibig sabihin, no, na kahit na may pagkakamali tayo, feeling hopeless, na akala natin mamamatay na lang tayo na hindi tayo pinapatawad ng taong nagkasala o pinaggumawa na sa atin ng pagkakasala. No? O hindi man tayo patatawarin ng Diyos. Ang Diyos gumagawa ng paraan. Gumagawa siya ng paraan upang ang lahat ng tao ay mabigyan ng pag-asa. Diba? Ang pag-asa na kung saan someday makasama natin ang Panginoon. Amen? Purihin natin ang Panginoon. And that night, nagtagumpay yung mercy. Nagtagumpay yung habag ng Panginoon. Dahil tayong lahat, tinatalo man tayo ng mga challenges, pero hindi tayo failure. We are not failure. We still have God. And God is everything. Amen? Purihin natin ang Panginoon. So, inanyahan ko po kayo na tumayo na. Amen. Tandaan natin ito. No? Madalas, di ba, bilang isang pamilya, bilang isang mananampalataya, naririnig natin ang salita ng Diyos. Pero madalas, ini-ignore natin gawin kung ano yung tama. Tandaan natin ito. The only thing necessary for the triumph of evil is for a good man to do nothing. Kapag may mga taong gumagawa ng masama, kapag may mga taong o kapatid natin na gumagawa ng hindi tama, pero wala tayong ginawa, hinahayaan nating magtagumpay yung kasamaan. We are the steward of the Lord. Tayo ay binigyan ng kapangyarihan, binigyan tayo magdesisyon. Ano man ang mali na nakikita natin, pwede natin sabihin mali yan. But not to the extent na sumang-ayon ka pa sa mga maling ginagawa ng iba. Bilang isang Kristiyano, obligasyon natin na magtama, na magbigay ng suggestion o magbigay ng correction sa ibang tao. As long as binigyan tayo ng pagkakataon. Amen? Otherwise, nagreklamo tayo ng reklamo na bakit naghahari ang kasamaan, dahil na rin sa atin. Hinahayaan natin na magwagi ang kasamaan dahil sa mga maliliit na pagkakamali ng mga bata, ng ating kapitbahay, hinahayaan natin na magpatuloy lang sila. Wala tayong ginagawa. It's our obligation bilang Kristiyano na sana hindi magwagi ang kasamaan sa ating buhay. Amen? Pag natin ang Panginoon. So, dali lang ha. Ano ba yung kanta natin? Okay. Purihin at sambahin. Ikaw ang tagapagligtas.
itaas sa ating mga kamay. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy mong pagbibigay sa amin ng pag-asa. Maraming salamat dahil sa patuloy namin pagkakamali, sa patuloy namin pagkakasala, nariyan ka sa aming buhay. Hindi mo kami pinababayaan, Lord. Ano man ang aming karmihan, hindi mo kami binibitawan. Ano man ang aming ginagawa sa buhay, puro pagkakamali, nandiyan ka pa rin. Patuloy mo kami binibigyan ng pag-asa. Lord, loobin mo nawa na sana sa taong ito, makalaya kami sa lahat ng aming mga karumihan. Makalaya kami sa lahat ng aming mga hindi pag-ayon sa iyong kautusan. Makalaya kami sa aming mga pagkakasala sa buhay. At higit sa lahat, anuman ang nakalagay sa aming mga prayer request araw-araw, Lord, tinataas namin sa iyo na ikaw ang magbigay ng kapangyarihan na matupad ito sa aming buhay. Lord, itinataas ko po sa inyong mga kapatid kong ito. Ang iba sa amin may sakit. Ang iba sa amin, Lord, may hinihinging personal sa iyo. Idinudulog ko po sa iyo, Panginoon, na sana sa pamamagitan ng iyong gawain ito, tamasahin namin ang biyaya mo, ang biyaya ng pag-asa. Salamat, O Lord, sa patuloy mong pagbibigay ng anniversary sa amin. Patunay lamang, Panginoon, na kinalulugdan mo rin ang gawain ito. O Lord, hindi ito perpekto. Hindi perpekto ang mga taong nandito. Hindi perpekto ang mga namumuno dito. Pero sinasamba namin ang isang perpektong Panginoon na katulad mo. At naniniwala kami sa patuloy ng pagbibigay ng pasensya sa amin, sa patuloy mo ng bibigay, pagpupuno ng aming mga kakulangan. One day, Lord, magiging katulad din namin kayo. Magiging katulad namin kayo na may bibigay namin kayo sa iba, sa aming kapwa. Na magiging ilaw kami ng aming pamilya, ng aming mga kaibigan, na makapagbibigay kami ng inspirasyon sa kanila. Na lahat ng mga taong nanlalait sa amin dati, ang lahat ng taong hindi kami pinagkakatiwalaan, somehow, Lord, magiging inspirasyon din kami sa kanila dahil ikaw ang magbibigay sa amin ng pag-asa. Ikaw ang magbibigay sa amin ng lahat ng pangangailangan namin sa buhay. Lord, tinataas din na po namin sa inyo ang lahat ng prayer requests. Inihiling ko po itaas natin ang ating mga prayer requests. Tinataas ko po sa inyo ang lahat ng prayer request nito. Ito'y tanda ng aming pananampalataya na kung saan ang pag-asa ay hinding-hindi nabibigo. Your hope never fails us. You always give us light, O Lord, to guide our path. Na kung saan, Lord, ang mga nakalagay na prayer sa loob nito. Ang mga tinataas namin sa iyo, ang mga nasa puso namin, Panginoon, ay mabibigyan ng katuparan sa panahong ito. In the year of Jubilee, palalayain mo kami, Panginoon. In the year of Jubilee, ang lahat na matagal na naming inaasam ay tatanggapin namin, Lord. Dahil naniniwala kami, this is the special year and we consecrate this year to your immaculate heart. Maraming salamat, Lord. Patuloy mong pagpalain ang bawat isa. Patuloy mong bigyan ng kalakasan ng bawat isa. Kagalingan ng bawat isa. Kung may hindi man sila nararamdaman o mayroon silang karamdaman sa kanilang buhay o mayroong kabigatan sa kanilang puso,
idinudulog po namin sa iyo, Panginoon, na tuwangan mo sila. Magpadala ka ng libo-libong anghel na magdadala ng aming mga problema. Upang sa gayon, Lord, uuwi kaming may kagaanan sa oras na ito. Gagaan ng aming puso. Lord, maraming salamat po. Maraming salamat. And with all this, we pray in the mighty name of Jesus our Lord. Amen and amen. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give Hallelujah. Purihin ang Diyos. Purihin ang Panginoon. For the closing prayer, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at tagayan mo kami sa lahat ng masama. O Maria, aming ina, ipinaglihing walang sala. Ipanalangin mo kami dumutulog sa iyo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa bahay lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara lang sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sapagkat sa iyo nagmumula